Si Aki ay isang mahiyain na talunan na walang jowa dahil nananatili siya sa loob ng bahay habang naglalaro ng video games. Ngunit nagbago ang lahat nang simulan siyang hikayatin ng pinakasikat na babaeng gamer, ngunit hindi niya alam na palihim siyang gustong sakyan ng babae ang kanyang launcher. Nagsimula ang kwentong ito sa pag-uwi ni Aki galing sa paaralan at nakarinig ng malakas na musika mula sa kanyang apartment. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Iruha, ang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan, na nakahiga sa kama, kaya inaf niya ang musika at pinagalitan ito dahil sa pang-aabala sa mga kapitbahay. Sa halip na humingi ng tawad, gumapang si Iruha palapit sa paraang magpapahikayat sa kahit sinong lalaki, ngunit sinabihan siya ni Aki na itigil na ang pangungulit dahil hindi ito uubra sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya itong umalis, ngunit naniniwala ang babae na palihim niyang gustong amuyin ang lahat ng kanyang plot armor, na nasa buong bedsheet niya, ngunit nadismaya siya at inispray siya mula sa kama na parang ipis. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Aki ng tawag mula sa kanyang tiyuhin, si Makoto, na nagmamay-ari ng gaming firm at gustong alukan si Aki ng trabaho. Matapos sabihin kay Iruha na kumilos ng tama, sinagot niya ito at sinabi ng kanyang tiyuhin na maaari siyang makuha ang trabahong gusto niya kung tatanggapin niya ang ilang termino. Tinanong din niya si Aki kung may kasintahan na ito, ngunit nang mag-alangan siyang sumagot, nagsimulang gumawa ng mga kakaibang tunog si Iruha para suruan siya. Nang mapansin ito ng kanyang tiyuhin, sinabi ni Aki na ito ay isang pusa at patuloy na inaaway si Iruha hanggang sa pumayag ang kanyang tiyuhin na magkita sa isang restoran mamaya para mapag-usapan nila ang mga terminong binanggit niya. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinubukan ni Aki na pag-alitan si Iruha, ngunit pagod na ito sa pang-aasar sa kanya at hiniling na dalhan siya nito ng malamig na inumin, na lalong ikinainis niya. Kinabukasan sa klase, nakatagpo ni Aki ang kanyang matalik na kaibigan at kapatid ni Iruha, si Yuzoma, na humingi ng tawad sa gulo na dulot ng kanyang kapatid. Nabanggit din niya na binubuli ni Iruha si Aki dahil gusto siya nito, ngunit naniniwala si Aki na hindi iyon sapat dahil kung gusto niya ito, magiging maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Pagkatapos ng mga klase, sinabi ng isang kaklase kay Aki na may isang babae na nagtatanong sa kanya, pero si Iruha lang pala. Habang naglalakad siya palapit sa kanya, nagsimula siyang umakto na nahihiya sa harap ng lahat at tinanong kung maaari ba siyang umuwi kasama niya. Napansin niyang tinutokso na naman siya nito, kaya pumayag siya at sinabing dapat nilang hintayin si Yuzoma, ngunit tumanggi si Iruha. Nang tanungin ni Aki kung bakit, sinabihan niya itong tumigil na sa pag-arte na parang wala silang relasyon. Nagulat ang lahat sa klase, kaya kinaladkad siya ni Aki sa isang pribadong sulok sa may hagdan para tanungin kung tuluyan na ba siyang nawala sa sarili. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang tawag sa telepono kasama si Pangulong Makoto kahapon at sinabing nagpa siya na siyang maging kasintahan niya, kaya mayroon siyang magandang sagot sa susunod. Nadismaya si Aki dito at sinubukang umalis. Ngunit bigla niya itong niyakap mula sa likuran at nagsimulang aminin ang kanyang pagmamahal sa kanya. Inamin niya na alam niyang ginagawa nito ang lahat ng ito para sa kanyang kinabukasan, ngunit sinabi rin niya na gusto niyang maging bahagi nito. Gayunpaman, nang magsimula siyang mahulog sa kanyang mga alindog, humiwalay siya at sinabing ginugulo lang niya ito, na lalong ikinagalit ni Aki. Pagkalipas ng ilang oras, sa isang restoran, nakipagkita si Aki kay Pangulong Makoto, na hindi makapaniwala na gumawa at naglathala na si Aki ng isang laro ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Aki na talagang nakatanggap siya ng tulong mula sa kanyang koponan na tinatawag na Fifth Floor Alliance. At binanggit ni Makoto na sila na ang pinakasikat na gumagawa ng laro nitong mga nakaraang panahon. Matapos siyang pasalamatan sa lahat ng papuri, tinanong ni Aki ang tungkol sa mga terminong binanggit niya kahapon, ngunit sinabihan siya ni Makoto na magpreno muna para makakuha sila ng pagkain. Pagdating ng waiter na babae, binuksan ni Makoto ang raise mode at sinubukang kunin ang numero niya, ngunit nahiya siya at tumakbo palayo. Gayunpaman, sinabi ni Makoto na nagsisimula pa lang siya, ngunit labis siyang kinabahan ni Aki kaya tumungo siya sa banyo para mag-isip. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang karatula na nagsasabing ito ay isang shared bathroom at nauwi sa isang awkward na bagay kasama ang isang babae na nagngangalang Masahiro, na nabasag ang kanyang mga tadyang sa takot. Ilang minuto ang lumipas, pareho silang bumalik sa mesa, ngunit walang ideya si Aki kung sino siya hanggang sa ipaalala sa kanya ni Makoto na dati silang naglalaro ng magkasama noong sila ay bata pa.
Matapos mapagtanto na siya ay anak ni Makoto at pinsan nito, tinanong ni Aki kung bakit niya ito isinama. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Makoto kung paano siya naging depressed at antisocial dahil sa isang traumatikong karanasan sa kanyang dating paaralan. Bilang resulta, nagpa siya siyang payagan itong lumipat sa kanyang paaralan, ngunit kailangan na ngayon ni Aki na maging pekeng kasintahan niya at tulungan itong makipagkaibigan muli. Nagulat si Aki rito, ngunit sinabi ni Makoto na ito ang terminong binanggit niya sa telepono, na nag-iwan kay Aki na walang pagpipilian kundi tanggapin. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay kay Masahiro, ngunit sinabihan siya nito na huwag masyadong makipagkaibigan sa kanya dahil wala itong interes sa kanya. Para bang hindi pa sapat iyon, sinabihan ni Makoto si Aki na huwag isipin na ilagay si Masahiro sa kumot, ngunit sinabi ni Aki na hindi ito magiging problema dahil kinamumuhian na niya ang loob nito. Kinabukasan sa paaralan, nakatagpo ni Iruha si Aki sa mga locker at napansin na may mali sa kanya. Ngunit nang magtanong ito, sinabihan siya nitong huwag na lang siyang mag-alala at tumungo sa klase. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Masahiro sa klase at nagpakilala bilang kasintahan ni Aki, na ikinagulat ng buong klase. Pagkatapos, umupo siya sa tabi nito, ngunit nang sinubukan nitong magsalita, sinabihan niya itong huwag itong gawin dahil kinamumuhian pa rin niya ang loob nito dahil pumasok ito sa banyo habang naglalabas siya ng dumi. Matapos humingi ng tawad muli, ipinaalala ni Aki sa kanya na kailangan nilang kumilos na parang isang tunay na magkasintahan, ngunit iginiit ni Masahiro na hindi niya kailanman siya pakikitunguhan ng may pagmamahal. Ilang minuto ang lumipas, tinanong ni Yuzoma si Aki kung bakit niya inilihim ang kanyang relasyon sa lahat. Kaya, dinala siya ni Aki sa isang tabi at ipinaliwanag ang nangyari kahapon dahil si Yuzoma talaga ang kanyang partner na nagsisilbing programmer sa kanilang grupo. Nang sabihin ni Yuzoma na nakalagay siya sa isang mainit na rom-com, sinabi ni Aki na mas malaki ang tsansa niya sa isang buhay pag-ibig. Pagkatapos ay ipinaalala ni Yuzoma sa kanya na si Iruha ay umiibig sa kanya, ngunit ito ang ikinagalit ni Masahiro. Kaya sinabi ni Aki na kinasusuklaman din siya ni Iruha at sinasabi lamang ang mga bagay na iyon para guluhin siya. Ilang sandali pa, tinanong ni Sekozy si Aki kung paano siya nagkaroon ng kasintahan bago sa kanya. Para maiwasan ang mas maraming tsismis, naalala ni Aki na may gusto si Sekozy kay Sumiri at sinabi sa kanya na gusto niya ang mga Jim Brothers. Matapos umalis si Sekozy, inutusan ni Masahiro si Aki na bilhan siya ng pagkain. At nang tumanggi siya, nagbanta si Masahiro na tatapusin ang kanilang maliit na palabas. Ilang minuto ang lumipas, bumalik siya dala ang pagkain niya at tinanggap na hindi man lang siya nagpasalamat habang sinusubukan niyang alamin kung bakit labis siyang kinamumuhian nito. Pumasok si Sumiri at hiniling na makita ang mga takdang aralin ng lahat. Nang sandaling iyon, humingi ng tawad ang isang estudyante dahil sa hindi niya pagdadala ng kanya, ngunit nagalit si Sumiri at nagreklamo tungkol sa pagkamuhi sa mga walang kakayahang duwag na hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Pagkatapos ng isang nakakapagod na aralin, naghanda na siyang umalis, ngunit biglang huminto upang imbitahan si Aki sa opisina ng pagpapayo para sa isang pribadong talakayan. Pagkaalis niya, pinalibutan ng lahat si Aki at tinanong kung paano siya naging kalmado kahit na tinawag siya ng kinatatakutang makamandag na reyna. Sinabi niya na hindi ito maaaring maging seryoso at agad na nagtungo sa opisina ng pagpapayo kung saan nakapaghanda na si Sumiri ng maraming kagamitan sa pagpapahirap. Gayunpaman, pagkatapos niyang umupo, lumuhad siya at nagmakaawa sa kanya. Ipinaalala ni Aki sa kanya ang lahat ng matinding kalokohan sa disiplina na binabanggit niya sa klase at ipinaliwanag niya na lahat ng ito ay para mapanatili ang kanyang agresibong personalidad para sa mga estudyante. Lumabas na si Sumiri ang talagang ilustrador para sa alyansa sa ikalimang palapag at taliwas sa kanyang mantra sa pagsusumikap, siya talaga ang pinakamatamad sa grupo. Matapos magdesisyong patawarin siya, tinanong ni Aki ang progreso ng kanyang kamakailang proyekto ngunit nalaman niyang hindi pa pala niya nasisimulan. Galit na galit, sinubukan niya siyang ihawin ng buhay. Ngunit pagkatapos ng maraming pagmamakaawa, pinakawalan niya siya at sinabing dapat sana ay humingi siya ng tulong dahil nahihirapan siyang magkaroon ng inspirasyon. Ilang sandali lang ang nakalipas, pumunta si Aki sa isang book fair para maghanap ng perpektong ilustrador para sa kanyang kumpanya ng paglalaro, at nagulat siya nang matuklasan niya ang libro ni Sumiri tungkol sa isang babaeng natakot na may mga karelasyon para sa kanyang kapatid.
Matapos niyang ipaalala sa kanya na maaari niya siyang ilantad sa buong paaralan at posibleng maipaaresto siya, humingi ulit siya ng tawad ngunit iginiit na mayroon siyang artist block. Iminungkahi ni Aki na matulog na lang, ngunit hindi niya naintindihan at sinabing maaari niya itong gawin kasama siya dahil masyadong matanda na siya. Matapos siyang tuluyang magalit sa kanya, tinanong niya si Aki kung talagang nakikipag-date siya kay Masahiro, kaya ipinaliwanag din niya ang nangyari noong nagkita sila ni Makoto. Matapos siyang pasalamatan sa pag-abot nito para sa kanilang grupo, tinanong ni Sumiri kung may alam ba siya tungkol sa nangyari sa dating paaralan ni Masahiro. Ngunit ang alam lang niya ay natuklasan ng mga dating kaklase niya ang isang mahalagang sikreto at patuloy siyang binubuli tungkol dito hanggang sa tumigil siya sa pagpasok sa paaralan. Nang marinig ito, hiniling ni Sumiri kay Aki na siguraduhing hindi na niya mararanasan muli ang katulad nito. Maya-maya, tinanong ni Aki si Masahiro kung maaari silang maglakad pa uwi ng magkasama, ngunit sinabihan siya nitong lumayo. Dahil dito, napaisip ang lahat kung sila ba talaga ay may relasyon, kaya tumakbo siya palayo habang iniisip ni Aki kung paano siya makakalapit sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, nasa locker na siya at naghahanda ng umalis nang bigla siyang niyakap ni Iruha mula sa likuran. Gaya ng dati, sinabihan siya ni Aki na tumigil sa pag-arte at bumaba, ngunit tumanggi siya at tinanong kung may nararamdaman ba siyang malambot. Sinabihan siya ni Aki na itago ito dahil alam niyang dumidiin ang mga asset nito sa kanyang likod, ngunit pagkatapos ng bahagyang pagtulak, napagtanto niya na mas malala pa pala ito kaysa doon. Wala siyang suot na plot armor at maluwag ang kanyang mga butones, na nangangahulugang isang hakbang na lang ang layo niya para mapuno ng asset ang mukha. Naisip niyang itulak siya palayo, ngunit nang mapagtanto niyang mabubunyag ito, nagbago ang kanyang isip at binuhat siya bago umalis. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula siyang magmakaawa na ibaba. Kaya, sa wakas ay inihagis siya nito sa lupa bago niya nakitang seryoso ito sa kawalan ng anumang plot armor. Habang pauwi na silang dalawa, tinanong ni Aki kung alam niya kung paano niya malalapitan ang isang babaeng galit sa kanya, ngunit nag-alala siya na natagpuan na nito ang kanyang soulmate. Gayunpaman, matapos sabihin ni Aki na wala namang ganoon, nangako siyang tutulungan siya. Kinabukasan, nagulat si Masahiro nang mag-alok si Aki na tulungan siya habang mukhang bagong bailang alipin ng pag-ibig. Gaya ng dati, hindi niya ito pinansin, ngunit nagpatuloy ang pag-uugali ng psychotic hanggang sa magsawa na siya at kinaladkad ito sa isang pribadong lugar. Habang humihingi siya ng paliwanag, dumating si Iruha at inamin na siya ang nasa likod ng biglaang obsesyon ni Aki na maging alipin niya. Nang biglang umalis si Masahiro sa kanila, nagpasya si Aki na tapusin ang araw na ito. Maya-maya, nakauwi na sila ni Iruha at nagulat nang makita si Masahiro, na agad na inakusahan siya ng pag-stalk sa kanya. Matapos niyang sabihin na pareho silang nakatira dito, nagulat siya at nagtanong kung nakatira ba siya kasama si Iruha. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Aki ang sitwasyon kay Iruha at kung paano silang lahat ay nakatira sa magkahiwalay na apartment sa iisang gusali. Nang sinubukan niya itong kausapin muli, nagalit siya at sinabing ayaw niya ng pagiging malapit sa kanya bago tumakbo papunta sa kanyang bahay. Gayunpaman, ang katotohanan na lumipat siya rito ay nagpaisip kay Aki na seryoso siya sa pagsisimula muli. Kaya, nagpasya siyang tulungan siya kahit ano paman. Pagkalipas ng ilang gabi, tinipon ni Aki ang barkada para sa isang piging upang ipagdiwang ang matagumpay na pagkumpleto ng kanilang pinakabagong proyekto. Habang nilalagok ni Sumiri ang kanyang alak, napansin ni Aki na mas mabait si Iruha kaysa dati. Kaya, tinanong niya kung ang kanyang mga demonyo ay na-exorcise or kung ano paman. Ipinaliwanag niya na paraan niya lang ito ng pagpapakita ng pasasalamat sa kanila dahil inimbitahan nila siya sa hapunan kahit na hindi siya opisyal na miyembro ng Fifth Floor Alliance. Pagkatapos ay binatikos ni Aki si Yuzoma dahil sa paggawa ng isang programa sa computer na tumutulong kay Sumiri na maabot ang deadline, ngunit labis na ibinalik ni Yuzoma ang pagbabatikos. Ipinaliwanag niya kung paano masasayang ang lahat ng kanilang talento kung hindi sila pinagsama-sama ni Aki bilang isang koponan. Tungkol dito, tinanong niya kung nasaan ang huling miyembro, at sinabi ni Aki na hindi sila makakarating dahil sa mga personal na bagay. Pagkatapos ay naalala niya kung paano niya rin natuklasan ang kanilang huling miyembro sa isang kaganapan sa libro at nagpadala ng isang sulat, na sapat na upang mapabilang sila sa koponan. Ilang minuto ang lumipas, nakita ni Aki na tuluyan nang nawala sa realidad si Sumiri. Kaya,
Tinanong niya si Iruha kung ano ang iniinom nito at nagulat nang maglabas si Iruha ng isang malaking bote. Matapos kontrolin si Sumiri, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang bagong plano niya na magdaos ng isang welcome party para kay Masahiro. Agad na ipinaalala sa kanya ni Iruha na kinamumuhian niya ito, ngunit sinabi ni Aki na handa siyang lalo pang kamuhian siya nito. Kinabukasan, pinindot niya ang doorbell ni Masahiro hanggang sa sumagot ito, ngunit nang mabanggit niya ang salusalo, isinara nito ang pinto sa mukha niya. Kinabukasan, bumalik siya at nakitang hindi na nito pinaandar ang doorbell, kaya kumatok na lang siya. Tinanggihan pa rin ni Masahiro ang imbitasyon niya, kaya nagpa siya si Aki na dagdagan pa ito at tanungin siya tungkol dito tuwing may pagkakataon. Sa natitirang bahagi ng linggo, pinupuno niya ng mga invitation card ang mga locker ni Masahiro at palagi ang pinapahiya ang sarili para lang pumayag ito, ngunit tinanggihan pa rin siya ni Masahiro. Isang araw bago ang party, namili si Aki kasama si Iruha at mabilis na pinagsisihan ang desisyong iyon nang subukang pakainin siya ng longganisa sa harap ng lahat. Natural lang na tumanggi siya, ngunit pinaniwala niya ang nagtitinda na sila ay nagde-date at sinimulan niyang pilitin si Aki hanggang sa pumayag ito. Nang susubukan na niyang kumagat, umatras si Iruha at sinabihan siyang magmakaawa para dito. Sa kabila ng pagnanais na tanggalin ang ulo nito sa kanyang gulugad, kinontrol niya ang kanyang galit upang mapanatili ang kapayapaan. Pagkatapos, habang patuloy silang namimili, tinanong niya si Iruha kung paano niya madaling masasabing mahal niya ang isang tao. Matapos niyang sabihin na mahal niya talaga ito, hindi niya pinansin ang halatang berdeng bandila at sinabing kabaligtaran ito ni Masahiro. Pagkatapos ay tinanong ni Iruha ang tungkol sa kanyang pag-unlad sa imbitasyon. At pagkatapos sabihin ni Aki na tinatanggihan pa rin siya nito, sinabi ni Iruha na hindi niya ito sineseryoso. Nagulat siya rito, kaya ipinaalala ni Iruha sa kanya na mas agresibo siya noong sinusubukan niyang makuha si Yuzoma sa kanyang koponan. Habang iniisip niya ang sinabi nito, sinubukan nitong abutin ang isang lata sa itaas ng stand at kalaunan ay nadulas. Kaya nahuli siya ni Aki at tinanong kung titigil ba ito sa paghahanap ng mga paraan para maramdaman ang kanyang lightsaber. Samantala, bumalik si Masahiro sa kanyang bahay at tinitiklop ang mga imbitasyon ni Aki at nangakong hindi ito pupunta sa party. Kinabukasan sa klase, nagpasalamat si Aki kay Yuzoma sa paggawa ng huling minutong proyekto para sa party ni Masahiro. Pagkatapos ay tinawagan niya ang iba pang kasamahan para siguraduhing handa na sila para sa gabi bago hanapin si Masahiro sa mga locker. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita tungkol sa party. Sa halip, inalok niya itong maglakad pa uwi, ngunit habang isinusuot niya ang kanyang sapatos, tumakbo palayo si Masahiro, kaya hinabol niya ito. Nang tanungin niya kung bakit hindi niya ito iniwan, sinabi ni Aki na pauwi na lang siya. Kaya, lumihis siya ng daan, ngunit patuloy na hinabol siya ni Aki. Kalaunan, huminto siya sa tabi ng ilog para huminga. At nang dumating siya, sinabihan siya nitong tumigil na sa pagsubok dahil hindi siya maaaring sumali sa isang grupo na nabuo na bago pa siya dumating. Sumang-ayon si Aki na maaaring medyo sobra ito, ngunit tinanong din niya kung may ginawa ba siyang pagsisikap na lumikha ng sarili niyang grupo or makipagkaibigan man lang sa iba sa paaralan. Nanatiling tahimik si Masahiro, kaya tinanong niya kung ito na ba ang buhay na gusto niyang mabuhay pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na ito upang magsimulang muli. Pagkatapos ay sinabi niya na maaari niya siyang kamuhian hanggat gusto niya hanggat hindi niya tinitigilan ang pagsisinungaling sa sarili tungkol sa kanyang nararamdaman. Nang sinubukan niya itong suriin, muling lumayo ang babae at napunta sa tubig. Nahulog din si Aki habang sinusubukang tumulong. Ngunit nang tumangala siya, nabigla siya dahil mas lalong nagmukhang mas maganda si Masahiro kaysa sa dati niyang hitsura dahil sa tubig. Ilang minuto ang lumipas, umupo sila sa damuhan at sinusubukang magpatuyo ng katawan. At nang magbiro si Aki tungkol sa kanilang hitsura bilang isang tunay na magkasintahan dahil sa kanilang basang damit, nagsimula siyang tumawa, na ikinagulat niya dahil hindi niya inakala na posible ito. Pagkatapos ng ilang biro pa, inamin ni Masahiro na hindi niya ito kinamumuhian. Hindi niya lang talaga kayang tiisin ang pressure na sumali sa ibang grupo ng mga kaibigan dahil baka itapon siya sa gilid ng kalsada na parang isang stagehand. Nakakagulat, sinabi ni Aki na nakaka-relate siya dahil tinatrato rin siya na parang walang kwentang side character ng lahat sa paaralan hanggang sa dumating ito.
Tinanong ni Masahiro kung paano ito naging posible gayong isa na siyang matagumpay na game developer at founder ng Fifth Floor Alliance. Ipinaliwanag ni Aki kung paano niya napagpasyahan na ilihim ang gaming group sa lahat sa paaralan dahil ayaw niyang magambala ng lahat ng atensyon na maaaring maidulot nito. Ilang minuto ang lumipas, nakauwi na sila at tumatanggi pa rin si Masahiro na pumunta sa party dahil sa palagay niya ay hindi siya tatanggapin ng ganoon kadali ng mga kaibigan nito. Matapos mahinahong tanggapin ni Aki ang kanyang desisyon, napansin niya na bukas ang kanyang pinto. Kaya, nagpasya siyang sumama sa kanya kung sakaling may pumasok. Habang dahan-dahan silang naglalakad papasok, may sinabi si Aki tungkol sa paggalang sa kanyang huling desisyon at marahang itinulak siya papasok kung saan siya ay ginulat ni na Yuzoma at ng mga babae. Habang nahihirapang intindihin ni Masahiro kung paano sila nakapasok sa bahay ni Aki, sinabi ni Aki na ito talaga ang apartment niya. Pinagawan niya lang sina Yuzoma at ang mga babae ng virtual projection wall para magmukhang bahay niya. Bago pa makatakbo si Masahiro, sinabihan niya ito na hindi pa sila tunay na magkaibigan. Nagtutulungan lang sila dahil nakatira sila sa iisang palapag. Nagulat si Masahiro dito at matapos tiyakin ni Aki na hindi siya kailanman makakaramdam ng pagkakaiwan sa kanila, pumayag siyang manatili para sa party. Matagal na panahon na ang nakalipas, nakilala ni Aki si Yuzoma sa labas ng isang nakakandadong laboratorio sa paaralan at tinanong kung maaari ba siyang magpatuloy sa paggawa ng kanyang mga eksperimento sa bahay. Nagulat si Yuzoma ngunit tinanong kung pupunta ba siya para makita sila kung pupunta siya. Matapos pumayag si Aki, naging magkaibigan sila at sinimulan ang ugnayan na humantong sa paglikha ng Fifth Floor Alliance. Isang araw, umuwi si Aki at nakita si Yuzoma na nakatitig sa mga tile sa sahig. Kaya, tinanong niya kung may mali. At sinabi ni Yuzoma na binibilang lang niya kung ilang tile ang ginamit sa buong gusali. Bago pa man makapagtanong si Aki kung tuluyan na ba niya itong nawawala, inamin niya na naiwan niya ang kanyang susi sa bahay at natigil lang. Kaya, tinanong ni Aki kung gaano katagal ang kanyang mga magulang. Tulad ng sinabi sa kanya ni Yuzoma na huwag mag-alala, bumalik din si Iruha. Kaya, ipinakilala siya ni Yuzoma kay Aki, at laking gulat niya nang marinig na sa wakas ay nagkaroon na ng kaibigan ang kanyang nag-iisang kapatid. Kinabukasan sa klase, tinatanong ni Aki si Yuzoma kung bakit hindi niya kailanman binanggit ang tungkol kay Iruha nang may pumasok na babae at napalingon ang lahat dahil kakasuspend lang niya. Nang sumunod na sandali, pinutol ni Yutoy ang pag-uusap ni na Yuzoma at Aki para makapag-usap sila sa labas. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa isang tahimik na sulok sa likod ng gusali ng paaralan, at nang bigla niya silang inalok ng lollipops, ipinaalala ni Aki sa kanya na labag sa batas ang pagpasok nito sa paaralan. Sinabihan siya ni Yutoy na huwag mag-alala, lalo na't galing ito sa isang taong mahilig lumiban sa paaralan. Nagulat, tinanong niya kung hindi ba talaga siya sinuspende. At matapos sabihin na wala siyang ginawang masama, tinanong niya kung kilala nila si Iruha. Matapos sabihin ni Yuzoma na kapatid niya siya, tinanong ni Yutoy ang tungkol sa kanyang personalidad, ngunit biglang natigilan si Yuzoma. Napansin ito ni Aki at nag-alala dahil karaniwang sumasagot si Yuzoma ng mga tanong sa bilis ng tunog. Pagkatapos ay tinanong niya si Yutoy kung bakit niya gustong malaman. Kaya ipinaliwanag ni Yutoy kung paano tila si Iruha ang tipo na mahilig makasama ang mga taong katulad nila. Sa madaling salita, gusto niya ang mga estudyanteng umaarte na parang mga palaboy at gusto niyang malaman kung ganoon talaga siya para maidagdag nila siya sa grupo ng mga kaibigan. Pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Aki si Yuzoma kung may problema ba siya kay Iruha dahil hindi naman siya nahihirapang sumagot. Pagkatapos ay sinabi ni Yuzoma na wala naman talaga siyang relasyon kay Iruha, na ikinalito ni Aki dahil tila malapit sila sa isa't isa. Noong isang araw lang, nang tanungin niya kung alam ito ng kanilang mga magulang, sinabi ni Yuzoma na madalas maglakbay ang kanyang ama at palaging abala ang kanyang ina, kaya halos naiiwan silang mag-isa. Pagkatapos mag-isip sandali, tinanong ni Aki kung maaari siyang pumunta pagkatapos ng klase para sa isang sesyon ng paglalaro. Pagkalipas ng ilang oras, nakabalik sila sa bahay ni Yuzoma, at nagulat si Aki nang makita na ang kanilang sala ay parang disyerto. Nang banggitin niya ito, sinabi ni Yuzoma na hindi naman talaga nila ito ginagamit, at ginugol niya ang lahat ng oras na ito sa kanyang silid. Hindi makapaniwala si Aki hanggang sa pinapasok siya ni Yuzoma sa kanyang silid, na halos mukhang basurahan.
Hindi pinansin ni Aki ang halatang kawalan ng kalinisan at agad na sinimulang lagyan ng tingin si Yuzoma para sa paggawa ng sarili niyang computer, ngunit sinabi ni Yuzoma na ito ay isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Habang nagsisimula silang maglaro, nakabalik si Iruha mula sa paaralan. Kaya, naghintay si Aki ng ilang minuto bago sinabing gusto niyang gumamit ng banyo. Pagkalabas, palihim siyang pumunta sa pinto ni Iruha at sinubukang bumaba para malaman kung anong klaseng tao siya, ngunit bigla niyang binuksan ang pinto at tumambad ang mukha ni Aki sa harap mismo ng kanyang asset. Bago pa siya makalabas, tinikom ni Aki ang bibig at pumasok sa loob bago sinabing gusto lang niya ng makakausap. Nang pinakawalan niya si Iruha, sinampal siya nito ng matindi at tinanong kung nahumaling na ba ito sa kanya pagkatapos ng kanilang unang pagkikita noong isang araw. Agad na sinabi ni Aki na hindi naman ganoon, ngunit tumunog ang telepono nito, kaya sinagot niya ito at sinabihan ang kaibigan na mag-usap na lang mamaya para may maayos na solusyon. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tinanong ni Aki kung sinusubukan ba nitong maging delinquent sa paaralan, ngunit nagalit si Iruha at sinabing wala itong pakialam sa kanya. Nang patuloy siyang magtanong at sinabing sinusubukan lang niyang bantayan ang kapatid ng kanyang kaibigan, mas lalo itong nagalit at sinabing walang nagtanong sa kanya. Kinabukasan, maagang umalis si Aki sa paaralan para hanapin si Tachibana, ang babaeng kausap ni Iruha sa telepono. Nabalitaan niyang mahilig itong magpatugtog ng musika sa mga kalye, kaya patuloy siyang naghanap sa gitna ng matinding init hanggang sa matagpuan niya ito. Pagkabanggit pa lang niya sa pangalan nito, napagtanto agad ni Tachibana kung sino ito dahil binanggit ni Iruha kung paano siya nakikinig ng palihim. Gayunpaman, habang sinusubukan ni Aki na ipaliwanag ang sarili, sa wakas ay umabot na sa kanyang ulo ang init, na ikinagulat niya. Nataranta si Tachibana at agad na tinawagan si Yutoy, na ginugol ang natitirang araw sa pag-aalaga kay Aki hanggang sa gumaling ito gamit ang kumikinang nitong mga hita. Kinabukasan, sa isang restoran, sa wakas ay nakausap ni Aki sina Tachibana at Iruha. Nagsimula siya sa pagtatanong kay Tachibana kung bakit kinailangan nitong huminto sa pag-aaral para ituloy ang pangarap nitong gumawa ng musika kung madali naman niya itong magagawa habang estudyante pa. Pagkatapos ay tinanong niya si Iruha kung bakit siya nahuhumaling sa pagiging isang delinquent, ngunit nagalit si Iruha. Kaya sinabihan siya ni Tachibana na itigil na ang pagtatanong sa kanya. Nang igiit niyang malaman kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon sa kanyang sarili, sinabi ni Tachibana na hinahangaan lang siya ni Iruha. Agad na inakala ni Aki na sila ay nagmamahalan, ngunit ipinaliwanag ni Iruha na hinahangaan lang niya si Tachibana dahil ginagawa nito ang anumang gusto niya ng may buong kumpiyansa. Pagkatapos ay sinabi ni Tachibana kay Aki na hindi siya pinapayagan ng nanay ni Iruha na magkaroon ng anumang libangan at napagtanto ni Aki na marahil ito ang dahilan kung bakit walang telebisyon sa kanilang apartment. Gayunpaman, sinabi ni Tachibana na sinusunod pa rin ni Iruha ang kanyang nanay na parang isang mabuting babae. Dahil dito ay napaisip si Aki kung bakit bigla na lang siyang gustong makisama sa mga delinkwenteng tao. Ngunit pagkatapos itong pag-isipan, napagtanto niya na gusto lang nito ng pagbabago sa kanyang nakakabagot na buhay. Pagkatapos ay nangako siyang aayusin ang lahat upang maranasan niya ang kalayaang gusto niya nang hindi isinasakripisyo ang kanyang moralidad. Matapos bayaran ang kanyang bahagi ng pagkain, tumakbo siya pauwi at tinanong si Yuzoma kung maaari silang gumawa ng laro ng magkasama. Pagkatapos ng ilang linggong pagtatrabaho, sa wakas ay nakaisip sila ng isang test model. At pagkatapos itong laruin ng ilang sandali, iminungkahi ni Aki na imbitahan si Iruha at ang kanyang mga kaibigan na laruin din ito. Ilang minuto ang lumipas, dumating sina Iruha at Tachibana sa kwarto ni Yuzoma. At pagkatapos ng kaunting pagkumbinsi, pumayag silang subukan ang laro. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalaro, nagkita-kita silang lahat sa sala, at nagreklamo ang mga babae tungkol sa murang musika at nakakabagot na mga graphics. Gayunpaman, inamin ni Tachibana na medyo interesante ang laro, at ipinaalala ni Aki sa kanya ang mga larong nilalaro nila noong sila ay bata pa. Ipinaliwanag niya kung gaano ito kasabik noon at sinabing maaari silang gumawa ng mga viral na laro basta't panatilihin itong nakakangganyo at simple. Pagkatapos, inamin niya na kailangan nila ng tulong sa mga bagay tulad ng musika bago tinanong sina Tachibana at Iruha kung maaari silang sumali sa team. Habang nagulat si Tachibana, nagtataka si Iruha kung bakit nila siya tinanong gayong wala naman siyang talento. Ngunit,
sinabi ni Aki na hindi mahalaga dahil kapatid siya ni Yuzoma. Nataranta si Tachibana at sinabing hindi niya matatanggap ang kanilang alok nang walang pahintulot ni Yutoy. Ngunit pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Aki ang isang text mula kay Yutoy na pumapayag sa kahilingan. Nang sandaling iyon, sinabi ni Iruha na hindi siya sasali at tumakbo palayo bago pa man nila subukang baguhin ang kanyang isip. Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko si Aki sa kanya, kaya tumakbo siya palabas upang hanapin siya. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya itong nakikipag-usap sa isang tao sa isang kalapit na parke tungkol sa pagiging walang silbi sa koponan. Gayunpaman, nang lumabas siya, nagtago ang babae at nagulat siya dahil ang pangalawang boses na narinig niya ay ang boses niya. Sinabihan siya ni Iruha na huwag magsalita, ngunit sinabi ni Aki na humanga talaga siya. Sa kabila nito, tumanggi si Iruha na lumabas at sinisi siya sa pag-espiya sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung plano ba niyang i-blackmail siya ngayong alam na niya ang kanyang sikreto, ngunit sinabi ni Aki na humanga lang siya. Nagulat siya nang mapagtanto niyang seryoso siya. Kaya, lumabas siya at sumama sa kanya sa bangko. Matapos sabihin na noong una ay inakala niyang nakikipag-usap siya sa tatlong magkakaibang tao, muling sinimulan ni Aki na takpan ng salamin si Iruha at tinanong kung paano niya natuklasan ang talento. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Aki kung paano siya nahumaling sa pag-arte ng mga eksena sa anime ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, nang malaman ito ng kanyang ina, nagalit siya at naging labis na istrikto, kaya naman nauwi sila sa isang nakakabagot na tahanan. Hindi pa rin kayang isuko ni Iruha ang pag-arte, kaya nagsimula siyang gumawa ng mga karakter ng mag-isa. Matapos marinig ang lahat ng ito, pinuri siya muli ni Aki at sinabing ang kanyang ina ay dating nakakatrabaho ng maraming aktor, kaya nalaman niya na mayroon itong seryosong talento. Inamin ni Iruha na may paraan siya para makita ang mga tao kung sino talaga sila, ngunit tinanggihan pa rin niya ang alok nito dahil isa itong pagtataksil sa kanyang ina. Dahil dito, napagtanto ni Aki na sinimulan niyang sundan si Tachibana dahil gusto niyang may ibang taong pilitin siya sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang gamitin ang kanyang talento. Sa ganoong paraan, hindi siya direktang nagtataksil sa kanyang ina or labag sa kanyang kagustuhan. Sa susunod na sandali, nangako si Aki na magiging masamang impluwensya na kailangan niya at nangako na itatago ito sa kanyang ina habang sumasali siya sa koponan. Ngunit tinanong ni Iruha kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon para sa kanya. Sinabi ni Aki na dahil kapatid siya ni Yuzoma, kaya responsibilidad na rin niya ito. Matapos tanggapin, hiniling ni Iruha kay Aki na tawagin siya sa pangalan sa halip na laging tawagin siyang kapatid ni Yuzoma. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang babae sa bahay nito at inakusahan siya ng paggamit ng kanyang mga sikreto para magkaroon ng pabaya na utak. Ngunit pagkatapos pumasok sa loob, binigyan siya ng mga rekomendasyon at sinabing makakatulong ang mga ito sa kanyang voice acting. Nang imungkahi ni Iruha na itago ito sa kanyang silid, sinabihan siya ni Aki na huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang paranoid na ina. Sa halip, inalok niya itong hayaang magsanay sa lugar nito kahit kailan niya gusto. Sa paglipas ng mga araw, pareho nilang sinamantala ang bawat pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang pagboboses hanggang sa kalaunan ay inanyayahan sila ni Yutoy sa kanyang bahay upang ipakita sa kanila ang isang studio na itinayo niya gamit ang kanyang mana. Agad siyang tinatrato ni Aki na parang isang diyosa. Ngunit pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya planong kumuha ng mas maraming voice actor para sa laro. Matapos niyang sabihin sa kanya na umupo at manood, pumasok si Iruha sa booth at ginugol ang natitirang gabi sa pag-iisip kay Yutoy. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik sila sa bangko kung saan nagsimula ang lahat. At pagkatapos pag-usapan ang pelikulang kanilang napanood, nagpasalamat si Iruha kay Aki para sa lahat ng ginawa niya para sa kanya at kay Yuzoma. Ipinaliwanag pa niya kung paano sila muling nag-usap ni Yuzoma at kung paano niya sinabi na ang pagiging malapit kay Aki ay nagparamdam sa kanya na nakikita siya. Sa sumunod na sandali, binigyan ni Aki si Iruha ng bagong-bagong headphone at isang ekstrang susi sa kanyang bahay upang makapunta siya at maipagpatuloy ang paggawa ng kanyang voice acting or masiyahan sa alinman sa mga palabas at musikang gusto niya. Bumalik sa kasalukuyan, patuloy pa ring natutuwa si Iruha sa nangyari noong araw na iyon habang nakatitig siya sa susi. Pagkatapos ay tinanong ni Aki kung kumusta na ang mga bagay-bagay sa kanyang bahay at matapos sabihin na halos pareho lang ang lahat, muling nagpasalamat si Iruha sa kanya sa pagdating sa kanilang buhay at sa pagpapaganda nito.
Matapos nilang pag-usapan kung paano pumunta si Tachibana sa States para magpatuloy sa paggawa ng musika, biglang niyakap ni Iruha si Aki at sinabing ayaw niya kung gaano ito kahigpit sa kanya. Sinabi niya na pagod na siyang maging kapatid lang ni Yuzoma sa kanya. Kaya nag-isip sandali si Aki at sumang-ayon sa kanya. Gayunpaman, sa halip na dalhin siya sa kwarto, tinanong niya kung maaari siyang lumabas kasama niya at ng iba pang kasamahan para maging tunay silang magkaibigan. Nang gabing iyon, nasa banyo si Iruha at nililinas ang kanyang mga asset at naiinis sa sarili dahil gusto niyang yayain siya ni Aki na makipag-date. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi makakasama nila sina Yuzoma at Sumiri, na nangangahulugang siya, si Aki, at si Masahiro ang makakasama nila. Kinabukasan, dumating si Aki sa tagpuan, at gaya ng hinulaan, sina Iruha at Masahiro lang ang nakita niya. Matapos nilang tawagin siyang basura dahil sa pagpapahintay sa kanila, biglang hinawakan ni Iruha ang kanyang braso at sinabing ganito ang kanyang pakikitungo sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Agad siyang sinabihan ni Aki na bumaba at ipinaalala na hindi siya isa sa mga maliliit niyang kasintahan, ngunit tumanggi si Iruha. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Masahiro ang pangalawang braso niya at iginiit na hawakan din siya. Nawalan ng pagpipilian, pumayag si Aki sa kanila at iminungkahi na simulan nila ang kanilang hangout sa pamamagitan ng panonood ng pelikula. Ilang minuto ang lumipas, nakakita sila ng sinehan malapit dito. Kaya, iminungkahi ni Iruha na manood ng isang klasikong pelikulang rom-com, ngunit mas gusto ni Masahiro na manood ng isang hindi pangkaraniwan. Ikinatwiran niya na ang napiling pelikula ni Iruha ay Cleese at pinatunayan na sumusunod lang siya sa karamihan, ngunit sinabihan siya ni Iruha na itigil ang pag-iisip na siya ay isang sikat na tao dahil lamang sa nanonood siya ng mga nakakabagot na bagay. Habang patuloy silang nagtatalo, iminungkahi ni Aki na manood ng pelikula ng hiwalay at magkita pagkatapos, ngunit pareho silang tumanggi at tinawag siyang talunan dahil sa pag-iisip pa lamang tungkol dito. Sa huli, naglaro sila ng gunting bato-papel at nanalo si Iruha, kaya nanood sila ng pelikulang romance. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas sila at pagkatapos aminin ni Aki na masayang manood, nakahanap sila ng mauupuan. Pagkatapos ay nagpa siya si Iruha na gumamit ng banyo at pagkatapos niyang umalis, inamin ni Masahiro na hindi niya alam kung paano haharapin ang pagiging malapit sa kanya. Sinabi ni Aki na si Iruha ay talagang isang medyo kalmadong tao, ngunit sinabi ni Masahiro na hindi iyon ang problema. Ang isyu ay naalala niya si Iruha sa mga taong nagpahirap sa kanyang buhay sa kanyang dating paaralan. Sa sandaling iyon, nakilala ng dalawang babae si Masahiro at tinukso siya dahil sa pakikipag-date kay Aki, ngunit agad niya silang sinabihan na tumigil na. Matapos sabihin kay Aki na mag-relax, tinanong nila si Masahiro kung may alam ba siya tungkol sa isang partikular na nobela, at ito ay ikinatakot niya, kaya nagmakaawa siya sa kanila na huwag itong pag-usapan. Habang patuloy silang nagtatawanan, tumayo si Aki at tinawag silang kasuklam-suklam bago sila hiniling na umalis muli. Sa pagkakataong ito, tumanggi ang mga babae at sinabihan siyang tumigil sa pag-arte ng mayabang dahil mayroon din silang kasama na isang nakakatakot na lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Aki na ang kanyang mga kasama ay mas masahol pa, ngunit sa katotohanan ay si Sumiri lamang ang naiisip niya. Mabuti na lang at sapat na ang kanyang kumpiyansang ngiti para itaboy ang mga babae. Gayunpaman, nang subukang tingnan si Masahiro, napahiya ito at tumakbo palayo. Doon din, bumalik si Iruha at sinabi kay Aki na kailangan nila itong hanapin. Kaya, pareho silang naglakbay sa magkaibang direksyon. Pagkalipas ng ilang minuto, napagtanto ni Aki na naghahanap lang pala siya ng walang saysay. Kaya nag-isip siya sandali at naalala ang pelikulang gustong panoorin ni Masahiro. Pagkatapos ay sumama siya sa kanya sa sinehan at tinanong kung nasisiyahan ba ito sa pelikula. Matapos ipaliwanag kung paano nawala ang buhay ng isang bully character at sabihing karapat-dapat siya rito, tinanong niya si Aki kung bakit ito pumunta rito. Sinabi niya na gusto lang din niya itong panoorin, ngunit tinawag siya nitong stalker. Tinanggap ni Aki ang mga insulto at sinabihan siyang magpatuloy kung makakabuti ito sa kanya. Binigyan pa niya ito ng ilang bago na maaari niyang subukan sa kanyang mga bully, ngunit alam niyang hindi pa ito handa para doon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Masahiro kung paano siya palaging nakakaramdam ng pagkailang at pag-iisa, kaya naman nagsimula siyang magsulat ng nobela.
Ilang sandali ang nakalipas para takasan ang realidad. Matapos itong matagpuan ng mga bully at simulang pagtawanan siya, gumuho ang buong mundo niya dahil ang isang bagay na kinagigiliwan niya ay nawasak. Nang sabihin ni Aki na medyo maganda ang kanyang pagsusulat, nagulat si Masahiro. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang sikat na autor at sinabing pareho lang ang ginawa nila at sumulat tungkol sa isang kathang-isip na buhay na umalangaw sa maraming tao. Nagpatuloy siya sa pagsasabing hindi siya dapat malungkot sa nangyari, ngunit sinabi ni Masahiro na ang sikat na autor na binanggit niya ay mahihiya rin kung matutuklasan ng mga tao ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sumang-ayon si Aki, ngunit sinabi niyang maraming tao pa rin ang magugustuhan ang mga nobela, kaya hindi mahalaga kung ang ilang mga baliw ay mag-iisip na ito ay nakakahiya. Sa wakas ay pumayag si Masahiro, ngunit tumanggi siyang makipagkaibigan kay Iruha dahil kamukha niya ang mga bully at maaaring pagtawanan din siya sa hinaharap. Matapos tiyakin ni Aki na pipigilan niya si Iruha kung sakaling subukan niya ito, bumalik sila sa itaas. Sa sumunod na sandali, nakita ni Masahiro si Iruha na tumatawa kasama ang mga bully at nagtago sa likod ni Aki, ngunit sinabihan niya itong bantayang mabuti. Pagkatapos ay sinimula ni Iruha na insultuhan ang mga bully, tinawag silang mga talunan na walang ibang magawa sa kanilang buhay. Habang sinusubukan nilang lumaban, binago ni Iruha ang personalidad at ginawang demonyong uhaw sa dugo na handang punitan ang kanilang mga lalamunan dahil sa pagsasalita ng masama tungkol kay Masahiro. Nagulat si Masahiro dito at tinanong kung ano ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Aki kung paano ganap na mababago ni Iruha ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggampanan ang papel ng isang gawa-gawang karakter. Habang pinapanood ng lahat sa mall, tinanong ng mga babae si Iruha kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito kung hindi man lang niya kaibigan si Masahiro. Pero sabi niya ay hindi mahalaga dahil pare-pareho lang ang trato niya sa lahat ng walang hiyang basura. Gayunpaman, nang akmang aayusin na niya ang kanilang mga mukha, pinigilan siya ni Aki at ipinaalala sa mga bully na binalaan niya sila kanina. Agad silang nagmakaawa, kaya nagpasya siyang palayain sila na may babala na huwag ng gambolain pa si Masahiro. Pagkatapos nilang tumakbo, nagpasalamat si Iruha kay Aki sa pagliligtas sa kanya dahil nagkukunwari lang siya gamit ang kanyang boses. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya nagalit ng husto. Kaya ipinaliwanag ni Iruha kung gaano kasama ang mga bully habang pinag-uusapan si Masahiro, na pagkatapos ay lumabas at humingi ng tawad sa pag-aakalang isa siya sa kanila. Matapos sabihin ni Iruha na huwag siyang mag-alala tungkol dito, tinanong ni Masahiro kung maaari silang maging magkaibigan, at malugod na tinanggap ni Iruha. Kinabukasan, nakipagkita si Aki sa tatay ni Masahiro para sa hapunan, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsimulang magpasalamat sa kanya sa pagtulong kay Masahiro na magkaroon ng malaking pag-unlad sa napakaikling panahon. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol kay Iruha dahil nabanggit na siya ni Masahiro. Ngunit bago pa man makapagdetalye si Aki, sinabi ni Makoto na alam na niya na ang babae ang nasa likod ng lahat ng boses sa kanyang laro. Bago pa man makapagtanong si Aki, nangako si Makoto na ililihim ito at ipinaalala sa kanya na ilayo ang kanyang launcher kay Masahiro. Sinabi ni Aki na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi man lang siya gusto ni Masahiro. Ngunit alam ni Makoto na isa lamang itong walang alam na talunan. Kasabay nito, nasa kama si Masahiro at iniisip ang pagbanggit ni Aki sa sikat na autor dahil ito nga ang babae, ngunit may ibang pangalan lamang para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpasya siyang itago ito sa kanya dahil gusto niyang mas mapalapit pa at bumuo ng isang tunay na relasyon sa kanya. Kalaunan, umuwi si Aki at halos basagin ang eardrums ni Iruha. Pagkatapos, napansin niya na halos palagi niyang ginagamit ang headphones, at ipinaliwanag niya kung paano nito lubos na napabuti ang kanyang pag-arte sa boses. Matapos magpasalamat sa kanya para dito, inamin niya na gusto niyang pagselusan si Masahiro, ngunit sinira ng mga bully ang lahat. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng text, kaya nagpasya siyang tingnan ito, ngunit nagulat siya nang mabasa nila ang pag-amin ng pag-ibig. Kinabukasan, sa isang panaginip, nagulat si Aki nang makita siyang ginigising ni Masahiro para kumain ng seafood bowl. Matapos niyang tanungin kung bakit siya nasa kama nito ng napakaaga, sinabihan siya nitong itigil ang pag-aalala tungkol sa maliliit na bagay at bigla siyang itinulak pabalik sa kama. Habang paakyat siya, naalala niya ang text na ipinadala nito at sinubukang pigilan siya, ngunit pinatahimik siya nito gamit ang isang halik.
Matapos ang ilang beses na nabigong pagtatangka na pigilan, tinanggap niya ang halik, ngunit nagising siya at napagtanto na si Iruha lang pala ang naglalagay ng popsicle sa bibig nito. Galit na galit, tinanong niya kung bakit hindi siya maaaring kumilos na parang isang ordinaryong tao kahit minsan. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat siyang matuwa na nasa kama nito siya, ngunit sinabi ni Aki na hindi siya kailanman maaaring ma-turn on sa isang baliw. Dito, tinanong ni Iruha kung ano ang gusto niya at ginamit ang popsicle upang ipakita ang ilan sa mga kasanayan nito. Nang sabihin niya sa kanya na tumigil sa paglalaro at bumaba sa kama, napansin niya itong nakatitig sa kanyang mga asset at tinanong kung gusto niya ang mga ito. Gayunpaman, sawang-sawa na si Aki sa lahat ng panunukso, kaya tinanong niya kung bakit pa siya pumunta rito ng napakaaga. Doon ipinakita sa kanya ni Iruha ang orasan at siya ay nagpanik dahil lampas 8:00 na. Nang tanungin niya kung ginulo ba niya ang orasan bilang bahagi ng kanyang nakakatakot na obsesyon sa pagsira sa kanyang buhay, sinabi niya na nahuli talaga siyang nagising at tinanong kung bakit siya kumikilos na parang malapit nang matapos ang mundo. Pagkatapos ay tinanong niya kung ito ay isang holiday dahil iyon ang magpapaliwanag sa kanyang pagiging huli, ngunit sinabi niya na ito ay isang araw ng linggo at mayroon pa silang pasok. Muling nagpanik si Aki at sinabing malamang ay may sakita siya, ngunit sinabi ni Iruha na ang tanging problema ay ang kanyang kalusugan sa pag-iisip dahil seryoso siyang nag-overreact. Ilang minuto ang lumipas, nasa banyo na si Aki at naghahanda at iniisip kung paano magre-react sa biglaang pag-amin ni Masahiro. Dahil wala ng oras na masasayang, tumakbo siya palabas kasama si Iruha para makarating sila sa paaralan sa oras. Nang tanungin ni Iruha kung bakit hindi siya pwedeng mahuli kahit isang beses, sinabi ni Aki na makakaapekto ito sa kanyang perpektong attendance. Gayunpaman, ang pangunahing inaalala niya ay si Sumiri at ang nakakahiyang talumpati na binibigay niya sa mga nahuling estudyante. Doon lang, napagtanto ni Iruha na sila lang pala ang mga estudyanteng magkakasamang naglalakad. Kaya, tinanong niya si Aki kung nag-aalala ba siya na baka magkamali ang mga tao sa pag-iisip. Sinabi niya na hindi ito dapat maging problema dahil hindi naman sila malapitan ni Makoto. Ngunit nang banggitin ni Iruha si Masahiro, natarante siya at sinabihan siyang tumigil na. Pagkatapos ay sinabihan niya siyang magayos dahil hindi niya mawawala ang kanyang V-card sa ganitong bilis. Bago pa siya makapag-react, bigla siyang hinailan ng babae palapit at inalok na maging test subject niya kung gusto niyang magsanay ng ilang bagay para kay Masahiro. Kalmadong tinanggihan ni Aki ang alok at sinabing hindi niya ito magugulo maliban kung aatakihin siya nito habang natutulog. Medyo nagalit si Iruha dahil hindi ito tumutugon gaya ng dati, ngunit tumakbo siya palayo para maiwasan ang pang-aasar. Ilang minuto ang lumipas sa klase, sinubukan ni Aki na kausapin si Masahiro, ngunit sinaman siya nito ng masamang tingin at sinabihan itong tumahimik. Pagkatapos ay napaisip siya kung ito ba ang taong nag-text sa kanya kagabi, ngunit nagpadala pa ito ng ilang text na nagpapaliwanag na nahihiya siya. Sinabi rin niya na bumili siya ng isang cute na damit para lang sa kanya, ngunit ayaw niya sa uniforme, kaya hindi na niya dapat subukang magsabi ng kahit ano sa kanya. Habang iniisip ni Aki kung paano niya ito haharapin, dumating si Sumiri at sinabing mapalad silang lahat na walang nahuhuli. Matapos maalala ni Aki kung paano siya nagmamakaawa noong isang araw, ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa isang drama fair na paparating at sinabing ang kanyang drama club ay kumukuha ng mga bagong miyembro para kumatawan sa kanila. Pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Yuzoma si Aki kung bakit siya nahuli ngayon. At matapos niyang sabihing wala lang iyon, sinabihan siya ni Yuzoma na mag-ingat sa pagka-burnout. Matapos sabihin ni Aki ang parehong bagay, binigyan siya ni Yuzoma ng isang kamakailang draft ng backstory ng kanilang laro at sinabing ito ay isang hindi magandang basahin. Ang sikat na autor na binanggit niya noong isang araw, na palihim na si Masahiro, ay tila sumulat para sa kanila, kahit na hindi pa sila nagkita ng personal. Matapos ding tingnan, inamin ni Aki na tila nawawalan na ng koneksyon ang autor sa realidad dahil ang laro ay may temang horror at ang sinusulat niya ay tungkol sa tunay na pag-ibig. Nang sandaling iyon, sumulyap si Masahiro ng may paghihinala dahil tila pareho silang masyadong malapit para maging magkaibigan lamang. Ito ay lalong nagpagulo kay Aki dahil hindi niya maintindihan ang kasalukuyang saloobin ng babae or kung ano ang nangyari sa kanilang autor. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Iruha ay nasa klase niya at nagtataka kung bakit ibang-iba ang kinikilos niya kay Aki ngayon.
Nang sandaling iyon, sinabi sa kanya ng isang kaklase na naghihintay si Masahiro sa labas. Kaya, lumabas siya at umakto na parang bahaghari at sikat ng araw ang buhay. Napansin ito ni Masahiro at tinanong kung may problema, pero sinenyasan siya ni Iruha na sabayan na lang. Sa kasamaang palad, walang ideya si Masahiro kung paano maging isang ordinaryong babae, kaya natarante siya at humingi ng tawad kay Iruha sa pagkakamali niya. Habang napagtatanto kung gaano siya ka-cute, napansin ni Iruha ang maliit na grupo ng mga tao, kaya hinailan niya si Masahiro at tumakbo sa isang pribadong lugar. Pagkatapos ay tinanong ni Masahiro kung may nangyari kay Aki dahil napansin din niya na huli na ito, na halos hindi nangyayari. Naguguluhan, tinanong ni Iruha kung bakit hindi na lang niya tanungin si Aki mismo. Kaya, ipinaliwanag ni Masahiro na medyo awkward ang mga bagay sa pagitan nila. Dahil dito, napagtanto ni Iruha na hindi pa sumasagot si Aki kay Masahiro. At ang katotohanang alam niya ang tungkol sa mensahe ay ginagawa rin siyang masamang kaibigan. Ang mas malala pa, mukhang inosente si Masahiro habang nag-aalala siya kay Aki, kaya imposibleng makita siya ni Iruha bilang karibal. Pagkatapos huminga ng ilang sandali, sinabihan niya si Masahiro na huwag mag-alala dahil medyo nakatulog lang ito ng matagal. Pagkatapos ay sinabi ni Masahiro na hindi siya makakakain ng tanghalian kasama niya dahil malamang na maguguluhan at mahiyain ito, ngunit sinabihan siya ni Iruha na itigil ang labis na pag-iisip dahil tiyak na kailangan niya ang kasama. Nang magpahayag pa rin ng pag-aalala si Masahiro para sa kanya, napagtanto ni Iruha na ang isang pag-uusap nila ni Aki ay magpapaibig sa kanya ng husto kay Masahiro. Nang sandaling iyon, tumunog ang kampana. Kaya, tinanong ni Masahiro kung maaari siyang lumapit muli sa kanya para humingi ng tulong. Ang kanyang cute na mukha ay halos atakihin sa puso si Iruha, ngunit nagpigil siya at ipinaalala kay Masahiro na magkaibigan na sila ngayon kaya maaari niya itong makausap kahit kailan niya gusto. Maya-maya, nasa cafeteria si Aki at iniisip kung ano ang problema kay Masahiro dahil malupit niya itong tinanggihan ng yayain nitong kumain ng magkasama. Nang sandaling iyon, dumating si Iruha at pagkatapos ng karaniwang pang-aasar, tinanong ni Aki kung maaari ba niyang tulungan siyang maunawaan kung ano ang nangyayari kay Masahiro. Matapos ipaalala sa kanya ang text, sinabi niyang wala siyang ideya kung ano ang gagawin dahil ito ang unang pagkakataon na umamin sa kanya ang isang babae. Biglang nagpigil si Iruha at nagtanong kung ito ba talaga ang unang beses, na sinagot niya ng oo at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa sumunod na sandali, nagwala siya, sinabing ang mga babaeng tulad ni Masahiro lang ang nakikita niya na magaganda, habang ang iba ay parang mga mannequin na naglalakad. Matapos siyang sabihan para makitang maganda ang lahat ng babae, bigla siyang lumabas, naiwan si Aki na nagtataka kung bakit nagugulo ang kanyang maliit na social circle. Nang sandaling iyon, ipinatawag siya ni Sumire sa opisina ng pagpapayo. Ngunit sa halip na isa pang pagkadismaya, ipinakita niya sa kanya ang ilustrasyon na natapos niya ng mas maaga sa schedule. Gayunpaman, tuluyang nawala sa isip ni Aki at tinanong kung bakit biglang kakaiba ang kilos ng lahat. Nagulat si Sumire dito, ngunit mabilis siyang humingi ng tawad at nagpasalamat sa kanya sa mahusay na paggawa. Habang naghahanda siyang umalis, humingi siya ng pabor bilang gantimpala sa kanyang pagsusumikap, ngunit sinabihan siya ni Aki na itabi ito para mamaya dahil may lagnat siya at kailangan niyang magpahinga. Pagkalabas ng opisina, huminto siya sa isang sulok para huminga at nagtaka kung bakit tila hindi niya makontrol ang mga bagay-bagay tulad ng dati niyang ginagawa. Pagkalipas ng ilang oras, nasa kama na si Aki at nag-iisip ng paraan para maibalik ang dati niyang buhay nang may marinig siyang papasok. Gaya ng inaasahan, si Iruha iyon, kaya inaasahan na niya ang karaniwang pang-aasar, ngunit tiniyak niya sa kanya na pumunta lang siya para alagaan siya matapos marinig na maaga itong umalis sa paaralan. Habang patuloy siyang nakatitig ng may pagkalito, sinabihan niya itong bumalik sa kama para makapag-focus sa pagluluto ng makakain niya. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok ang babae dala ang mainit na pagkain at inalok na pakainin ito, na lalong nagpahinala kay Aki dahil hindi naman siya ganito kabait sa kanya. Habang iniisip niya kung ano ang trip niya, hinaypan niya ang pagkain at pinakain siya ng kutsara bago tiniyak sa kanya na gusto lang niya itong tulungan na gumaling. Matapos ipaalala sa kanya kung paano niya palaging inuuna ang mabuting kalusugan, sinabi niya na malamang na mas pagod ito kaysa sa inaakala niya.
Pagkalipas ng ilang minuto, inimpake niya ang mga pinggan at nangakong aalis pagkatapos maglinis. Pagkatapos niyang isara ang pinto, patuloy na nakatitig si Aki at inisip na babalik siya at sasabihing nagbibiro lang siya, pero umalis pa rin pala siya. Pagkatapos ay nagpadala siya ng text na nagsasabing ganito ang magiging pakikitungo niya sa kanya sa hinaharap. Ngunit lalo siyang nalito at iniisip na sinusubukan niyang maging kabaligtaran ni Masahiro. Habang patuloy siyang naghahanap ng mga sagot, tumawag si Yuzoma at nagtanong kung may nangyari sa pagitan nila ni Iruha dahil bumalik ito at agad na nagkulong sa silid. Pagkatapos ay tinanong din niya si Aki kung ano ang nararamdaman niya. Pinuri siya ni Aki sa pagiging maunawain, ngunit sinabi ni Yuzoma na gumawa talaga siya ng sistema para masubaybayan ang tibok ng kanyang puso sa lahat ng oras. Medyo natakot si Aki, kaya itinanggi niya ito at tinanong kung ayos lang siya. Matapos maalala ang pag-amin ni Masahiro at mag-alala kung ano ang mararamdaman nito kung magsasalita siya tungkol dito, naisip ni Aki kung maaari ba niyang sabihin kay Yuzoma. Gayunpaman, alam na ni Yuzoma na may itinatago siyang sikreto. Kaya, sinabihan niya si Aki na harapin ito ng mag-isa, ngunit unahin din ang kanyang kalusugan. Nang matapos iyon, ipinaalala niya kay Aki ang tungkol sa nakakakilabot na draft na ipinadala ng kanilang autor, at nagpa siya si Aki na tanggihan ito sa platform, ngunit inaasahan din niyang tututol ang autor. Nag-alok si Yuzoma na suportahan siya kung sakaling mangyari iyon, kaya nagpasalamat si Aki sa kanya at ibinaba ang tawag bago tiningnan kung may magagawa ba siyang trabaho. Kinabukasan sa klase, ganap na nakabawi ang utak ni Aki, kaya nagpa siya siyang simulan ang trabaho sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mensahe sa group chat ng team. Pagkatapos lang, napansin niya si Masahiro na masiglang nagtatype ng isang bagay at nagtaka kung isa ba ito sa mga nobela nito. Pagkatapos ay nagtaka siya kung kailangan niyang tumugon sa pag-amin nito sa pamamagitan ng text dahil tila hindi sila maaaring magkaroon ng regular na pag-uusap. Ilang minuto ang lumipas, lumabas siya. Ngunit pinigilan siya ni Sumire at tinanong kung maayos na ba ang kanyang kalagayan. Matapos niyang sabihing oo, ipinaalala nito sa kanya ang pangako nitong tutulungan siya, ngunit agad niyang sinabi na magagalit siya kung may kalokohan ito. Pagkatapos ay sinabi ni Sumire na ang buhay niya ay nakasalalay dito at dinala siya sa opisina ng counseling kung saan siya ay napayuko sa sahig at nagmakaawa sa kanya na iligtas ang drama club. Ipinaliwanag niya na ang pagkatalo sa regional preliminaries sa darating na fair ay haantong sa pagbuwag ng club, ngunit sinabi ni Aki na ito ay isang magandang bagay dahil magkakaroon siya ng mas maraming oras upang tumuon sa mga proyekto ng koponan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang presidente ng club ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae na ginagawa ang lahat ng sinasabi niya, at pinapatakbo ang club ng mag-isa upang gawing mas madali ang buhay para kay Sumire. Kung ang club ay isasara, si Sumire ay muling itatalaga sa tennis club. At dahil ang kanilang coach ay nasa maternity leave, kailangan niya silang sanayin araw-araw, na nangangahulugang mas kaunting oras para sa anumang bagay. Nang tanungin ni Aki kung bakit siya itinuturing na isang mahusay na coach para sa hardcore tennis team, natigilan si Sumire, na nagpapaisip sa kanya na may ginawa siyang kawalang isipan. Lumalabas na minsan ay tinanong ng punong guro kung naglalaro ba siya ng sports. At sa halip na sumagot, inihampas niya ang kanyang mga asset sa mukha ng kawawang matandang lalaki at muntik na itong atakihin sa puso habang umaarte na parang siya ang babaeng bersyon ni David Goggins. Matapos siyang sabihan ng isang babae na itama ang sarili niyang mga pagkakamali, patuloy siyang nagmamakaawa at ipinaalala sa kanya na hindi siya makakagawa ng anumang trabaho kung mabaygo ang drama club. Sa kabila ng galit, napagtanto niya na tama siya at pumayag na kahit papaano ay manood ng isa sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay. Maya-maya, dinala niya siya sa inabando ng silid-aralan na ginagamit ng club at bahagyang binuksan ang pinto para mapanood nila si Midori, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Doon lang, napagtanto ni Aki na siya ang napakatalinong estudyante na nangunguna sa kanyang buong taon mula nang mag-enroll siya. Naguluhan din siya dahil dapat ay isa siyang may kakayahang pinuno ng club, ngunit patuloy silang nanunood habang pinangungunahan niya ang mga babae para sa isang sesyon ng voice work. Pagkatapos ay nagpa siya siyang magsagawa ng dress rehearsal at ang buong silid-aralan ay naging isang ganap na binuong set habang nagtataka si Aki kung bakit nila kailangan ang kanyang tulong.
Nagsimula ang pagtatanghal, ngunit ang nagsimula bilang isang magandang pagtatanghal ay mabilis na nauwi sa kabaliwan nang ipalabas ni Midori sa mga babae ang isang dula tungkol sa mga elementong kemikal na walang pakialam. Matapos niyang mapagtanto kung bakit humingi ng tulong si Sumire, natapos ang dula at binigyan ni Midori ang koponan ng 80 puntos para sa kanilang pagtatanghal. Agad na sumugod si Aki at nagtanong kung tuluyan na ba siyang nawalan ng isip dahil ang kasuklam-suklam na dulang iyon ay nararapat ng ibasura magpakailanman. Habang sinisimulan ni Midori na ipagtanggol ang kanyang kabaliwan, pumasok si Sumire at ipinaliwanag na pagmamasdan sila ni Aki. Pagkatapos ay tinanong ni Midori kung siya ba ang huling miyembro na pinag-uusapan niya, ngunit sinabi ni Sumire na siya ay isang producer na magbibigay sa kanila ng tagumpay na pinapangarap nilang lahat. Gayunpaman, nanatili pa ring nagdududa si Midori at nagtanong kung paano sila matutulungan ng isang kakaibang lalaking mukhang talunan. Kaya, inaangkin ni Sumire na nakagawa na siya ng maraming sikat na pelikula sa Bollywood. Ang enerhiya sa silid ay ganap na nagbago nang magsimulang mag-alab ang mga babae kay Aki. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Midori kung ano ang relasyon niya kay Sumire dahil alam nito na ang mga producer sa Bollywood ay mga taong makasarili na gumagamit ng kanilang kapangyarihan para sa mga walang kwentang tao. Nang sabihin ni Aki na hindi niya kailanman gugustuhin si Sumire, ibinigay ni Midori sa kanya ang lahat ng dahilan kung bakit siya ang perpektong huli. Ngunit napagod si Aki sa pagtatanggol sa sarili at umalis. Pinahinto siya ni Sumire sa may hagdan at nagmakaawa na mag-isip muli, ngunit sinabi niya na marami na silang problema sa gaming team at hindi niya kayang hawakan ang mga problema ng ibang tao. Dahil doon, umalis siya habang patuloy na nagmamakaawa si Sumire. Nang araw na iyon, tumungo si Iruha sa mga locker at nagtaka kung bakit hindi siya sineryoso ni Aki, ngunit pinagdududahan na siya ni Masahiro. Sa sumunod na sandali, dumating si Masahiro at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pagkatapos ay sinabi niya na malapit na siyang lumabas at tinanong kung bakit siya nag-aaral pa rin. Kaya, ipinaliwanag ni Masahiro kung paano siya pumunta sa library para magbasa at nakahanap ng maraming libro na may uuwi. Matapos tingnan ang mga ito, inamin ni Iruha na nagulat siya na nagbabasa siya ng ganitong uri ng mga libro, ngunit sinabi ni Masahiro na sinusubukan lang niya ang mga ito bilang mga sanggunian. Pagkatapos ay tinanong ni Iruha kung bakit kailangan niya ng mga sanggunian para sa mga nobela. Ngunit nataranta si Masahiro at sinabing wala lang iyon dahil walang makakaalam tungkol sa kanyang lihim na pagkakakilanlan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Masahiro na umuwi ng magkasama, ngunit nataranta si Iruha dahil hindi niya maaaring pag-usapan ang kanyang lihim na trabaho sa pagboboses para kay Aki. Matapos niyang sabihin na mayroon siyang part-time na trabaho na nangangailangan ng paggamit ng kanyang bibig, nataranta si Masahiro at inakala niyang kumakain siya ng atsara para mabuhay. Mabilis na tiniyak sa kanya ni Iruha na wala namang ganoon, ngunit tinukso rin niya si Masahiro sa pag-iisip tungkol doon, kaya tumakbo siya palayo. Maya-maya, nakarating si Iruha sa parke at nakita si Aki, na sa una ay medyo kakaiba ang kilos bago sinabing wala lang iyon. Habang patungo sila sa studio ni Yutoy, napagod si Aki sa kanyang bagong ugali at sinabihan siyang huwag nang magpanggap. Nang tanungin ni Iruha kung ano ang pinag-uusapan niya, sinabi niyang sawa na siya sa pag-arte, ngunit sinabi ni Iruha na ito na talaga ang dating siya. Nang patuloy siyang makipagtalo na dapat na lang siyang bumalik sa pagpapahirap sa buhay nito, sinabi ni Iruha na sinusubukan lang nitong mapalapit sa kanya ng walang karaniwang drama. Napagtanto ni Aki na kailangan niya ng katahimikan, kaya pumayag siya. Ilang minuto ang lumipas, dumating sila sa studio at matapos magbanta na mag-aalangan kung gagawa sila ng isa pang huling minutong kahilingan, hiningi ni Yutoy ang bayad sa kanya. Pagkatapos ay iniabot ni Aki ang mga pastry na binili niya at nanalangin na magustuhan niya ang mga ito. Lumabas na inalok nila siya ng bayad para sa paggamit ng studio noong una, ngunit tumanggi siya at sinabing ang studio ay isang libangan lamang na gusto niyang subukan, hindi isang aktwal na trabaho. Sa paglipas ng panahon, madalas niyang tinatanggihan ang isang sesyon sa studio dahil lang sa ayaw niya. Kaya, nag-alok si Aki na magdala ng mga pastry sa bawat pagkakataon bilang bayad. Bumalik sa kasalukuyan, tinanggap niya ang mga pastry. Kaya, kinuha ni Iruha ang script at tumungo sa booth, habang sinabi ni Yutoy kay Aki na hihingi ng script ang isang profesional na voice actor ilang araw bago ang sesyon.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kayang-kaya ng lubos ni Iruha na kabisaduhin ang isang script pagkatapos ng 5 minutong pagbabasa dahil sa paraan ng kanyang paglaki. Matapos sumang-ayon si Yutoy sa kanya, binigyan nila si Iruha ng hudyat na magsimula sa boses ng isang masungit. Nang bigla siyang magsalita na parang isang magalang na dalaga, itinigil ni Yutoy ang recording at tinanong kung seryoso ba siya. Nagulat, tinanong ni Iruha kung hindi ba niya nakuha ng tama. At habang natigilan si Aki sa gulat, sinabihan siya ni Yutoy na subukan ang ibang boses. Ilang minuto ang lumipas, sumuko si Yutoy at tinanong kung ipinagmamalaki niya ang recording na ito. Matapos sabihin ni Iruha na sinigurado niyang lumikha ng isang bagay na magugustuhan ni Aki, nawala ito sa isip niya at sinabihan siyang tumigil sa paglalaro. Habang natigilan si Iruha sa loob ng booth, sinubukan ulit ni Aki na sigawan siya. Ngunit pinatahimik siya ni Yutoy gamit ang isang lollipop at nagpas siyang tapusin ang sesyon. Ilang minuto ang lumipas, nagpasalamat si Aki sa kanya para sa lollipop at inamin na maaaring may nasabi siyang mali kung hindi siya pinigilan nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano talaga ang nangyari at sinabing kailangan niyang aminin dahil binigyan niya ito ng hindi direktang halik. Ilang minuto ang lumipas, ibinahagi ni Aki sa kanya ang kwento at sinabing pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ng magkabilang panig. Matapos tanungin kung bakit siya ang gumaganap bilang biktima, sinabi ni Yutoy na marami siyang alam tungkol sa kung sino ang pinaglalaroan dahil ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa paglalaro ng ibang tao. Pagkatapos ay sinabi niya na si Masahiro ay tiyak na cute para sa kanya na maguluhan sa kanya. Ngunit sinabi ni Aki na ginagawa lamang niya ito para sa kanyang ama. Pagkatapos ay binalaan siya ni Yutoy na huwag hayaang mangyari ang anumang bagay na maaaring pumihil kay Iruha sa paggamit ng kanyang mga talento. Matapos ipaliwanag pa kung paano niya lubusang isinubsob ang sarili sa papel ng mga taga-suporta upang matulungan si Iruha na magtagumpay, muling binanggit niya si Masahiro. Inaangkin pa rin ni Aki na ipinagpaliban lamang niya ang kanyang kasunduan sa kanyang ama. Kaya kinaladkad siya ni Yutoy sa kanyang mga asset at niyakap siya nang hindi gumagalaw. Pagkatapos ay sinabihan niya itong pakinggan ang tibok ng kanyang puso habang ipinapaliwanag niya kung paano kahit ang isang taong katulad niya ay maguguluhan sa sitwasyong ito. Ipinaliwanag pa niya kung gaano imposibleng balewalain ang sarili mong nararamdaman sa mga romantikong sitwasyon. At dahil dito, napagtanto ni Aki na mali ang paghawak niya sa pag-amin ni Masahiro at ngayon ay naaapektuhan na nito ang iba pa niyang mga relasyon. Matapos pasalamatan si Yutoy sa pagtulong sa kanya na mag-isip ng malinaw, lumabas si Aki at nagpadala ng text kay Masahiro, na nangangakong magbibigay ng tugon sa kanya habang kumakain. Nang gabing iyon, pareho silang dumating para sa date, ngunit nag-alala si Masahiro na gumagastos ito ng malaki gayong maaari naman niyang ipasa ang pera sa kanyang ama. Matapos sabihin na ang laro nito ay talagang kumita ng malaki, napansin ni Aki na talagang gusto niya ang restaurant. Inamin ito ni Masahiro at sinabing ito ang unang pagkakataon na makakatingin siya sa ibang mga magkasintahan ng hindi hinahangad na matapos sila ng ligaw na bala. Ilang minuto ang lumipas, pumunta sila para tingnan ang tanawin at sa wakas ay ginamit niya ang pagkakataon para banggitin ang kanyang pag-amin. Matapos siyang bigla ang pigilan, sinabi ni Masahiro na inaasahan na niya ang kanyang pagtanggi dahil wala siyang sinabi tungkol dito sa mga nakaraang araw. Sinabi rin niya na ginawa niya ito dahil sa kabaitan para sa kanya, ngunit sinabi ni Aki na sa totoo lang ay makasarili siya dahil ayaw niyang masira ang kanyang kasunduan sa kanyang ama. Gayunpaman, iginiit ni Masahiro na naging mabait siya dahil sa pagtanggi, ngunit tinanggap na niya ito. Pagkatapos ay nangako siyang papaibigin niya ito balang araw. At nang sabihin niyang hindi iyon mangyayari, tinukso siya nito dahil sa pagiging pesimista. Pagkaalis niya, tumungo si Aki sa bahay ni Yuzoma at nagpasalamat sa pagpapahintulot sa kanya na bisitahin si Iruha ng gabing-gabi. Sinabi ni Yuzoma na walang dapat ipag-alala dahil wala ang kanilang ina sa bahay. At nais din niya ang swerte ni Aki kay Iruha. Ilang sandali pa, nagsimulang kumatok si Aki sa kanyang pinto at sinabing alam niya kung anong oras siya natutulog, kaya hindi na siya dapat magpanggap. Tumanggi si Iruha at tinanong kung ano ang gusto niya. Kaya humingi siya ng pagkakataong pag-usapan ang nangyari sa studio. Matapos ipaalala sa kanya ng babae na nagkamali siya, sumang-ayon ito na samobra siya sa halip na tanggapin ang kanyang nagawang mali. Tumanggi pa rin si Iruha na magsalita at pagkatapos ng ilang minutong pagmamakaawa, nagbanta si Aki na sisirain ang pinto.
Pagkatapos ay sinabihan siya nito na ituloy na lang ang iniisip na biro lang, ngunit sinira talaga nito ang pinto at binigyan siya ng pera para maayos ito. Pagkatapos ay lumuhad siya para humingi ng tawad at sinabing tinanggihan lang niya si Masahiro. Mahinahong tinanong ni Iruha kung bakit niya gagawin iyon na parang hindi ito ang pinakamagandang balita na narinig niya. Pagkatapos ay sinabi ni Aki na ayaw niya itong makasama ng romantiko dahil ang tanging focus niya ay ang kanilang koponan. Gayunpaman, inamin din niya na hinayaan niya itong madama niya na nakaapekto sa kanilang relasyon. Matapos humingi ng tawad muli at magmakaawa sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pinakamahusay na ginagawa, ibinalik niya ang kanyang mga headphone. Nakakagulat, inamin ni Iruha na nagseselos siya at ipinaalala kay Aki ang pangakong ginawa niya noong una nilang binuo ang koponan. Nangako siyang sisiguraduhin niyang magtatagumpay sila sa lalong madaling panahon, ngunit para mangyari iyon, ay lalaan niya ang kanyang sarili ng buo sa koponan at iiwasan ang lahat ng iba pa. Ito ang dahilan kung bakit lagi siyang kinakalaban niya dahil alam niyang hindi nito masisira ang kanyang focus. Gayunpaman, nang dumating si Masahiro, bigla siyang nagkaroon ng mas maraming oras at ibinigay ang lahat sa kanya. Nang marinig ito, ipinaalala ni Aki sa kanya na kailangan niyang panatilihin ang pekeng relasyon sa kanya upang makuha ang tulong na kailangan ng kanilang koponan sa pamamagitan ng ama ni Masahiro. Pagkatapos lang, inamin ni Iruha na alam niya at sinabing nagsimula siyang magkunwari dahil nagseselos siya nang makitang ginugugol niya ang lahat ng oras niya kay Masahiro. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa paggawa ng sobra at tinanong ni Aki kung nagseselos ba siya sa romantikong paraan. Pagkatapos ng isang mahirap na paghinto, sinimulan siyang kulitin ni Iruha dahil sa pagkakamali niya sa kaunting selos ng pagkakaibigan bilang totoong damdamin. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang recording niya na nagtatanong ng corny na tanong at nagpas siyang simulan siyang i-blackmail ito. Nang ipaalala niya sa kanya ang panganib na dalhin iyon, iginiit pa rin niya na itago ito at tinanong kung pumunta lang ba siya rito para magmakaawa sa kanya. Matapos pasalamatan siya sa paggamit ng natitira niyang utak, inamin niya na kailangan niya ang tulong niya at ang iba pang miyembro ng team para magawa ang isang bagay na imposible. Kinabukasan sa paaralan, narinig ni Yutoy at Yuzoma ang tungkol sa psychodrama club ni Midori at humanga na laging may ginagawa si Aki. Matapos sabihin na kailangan ng team ang drama club para manalo, tumungo sila sa loob at agad siyang inatake ni Midori. Pinigilan niya siya, ngunit muling nakipagtalo ang babae tungkol sa kanyang mga kasanayan at tumanggi na hayaan siyang sakupin ang drama club. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipaliwanag na tinutulungan lang niya si Sumiri, ngunit inakusahan siya ni Midori ng pagdadala sa kanyang kapatid sa bayan at pagnanais na gawing alipin ng kanyang pag-ibig ang mga inosenteng babae sa club. Dahil dito, napagtanto ni Aki na mas masahol pa siyang kalaban kaysa kay Sumiri. Ngunit dahil wala ng oras na masasayang, tinanong niya si Midori kung wala na ba itong tiwala kay Sumiri dahil siya ang nasa likod ng ideya. Sa wakas ay pinag-isipan ni Midori ang kanyang pagkamuhi sa kanya. Ngunit pagkatapos ay sumulong pa siya at inamin na talagang dedikado sila sa kanilang club. Gayunpaman, hanggat hindi nila nababago ang ilang bagay sa tulong niya, patuloy silang magsisikap para sa isang layunin na kanilang makakamit. Muli siyang nag-alok ng tulong, ngunit nagmumuni-muni pa rin si Midori. Kaya, sinabihan siya ni Aki na huwag nang mag-alala tungkol sa relasyon niya kay Sumiri dahil ang tanging espesyal na tao sa buhay niya ay si Yuzoma. Lahat, kasama na si Sumiri, ay nagulat dito, at sa wakas ay sumang-ayon si Midori na magtulungan. Kaya, nagsimula sila sa isang bagong dula. Mabuti na lang at naalala ni Aki ang script na tinanggihan nila noong mga nakaraang araw at nagpa siya na gamitin ito para sa dula. Matapos basahin ito ng mga babae ng 1 minuto at simulang magpunas ng kanilang mga mata, sumang-ayon si Yuzoma na ito ay isang magandang plano. Gayunpaman, kakailanganin nila ng panibagong budget para makapaghanda ng panibagong entablado para sa dula, ngunit nangako si Yuzoma na aasikasohin ito. Nang maayos na ang dalawang pangunahing problema, ipinaalala ni Midori kay Aki na hindi nila basta-basta mababago ang lahat tungkol sa kung paano kumikilos ang kanyang mga kasama na babae. Matapos sabihin kay Aki na huwag mag-alala, sinabi niyang tinawagan na niya ang isang mahusay na instruktor para tulungan silang maging mga bituin sa balaywod. Ilang sandali pa, pumasok ang babae sa isang madilim na silid at nakilala ang instruktor, na si Iruha lamang na nakabalat kayo.
Matapos ipaliwanag ni Aki kung gaano kahalaga na manatiling nakatago ang kanyang pagkakakilanlan, hiniling ni Midori na makita kung ano talaga ang magagawa ng labis na na-hype na instructor. Pagkatapos ay kinuha ni Iruha ang script at sinabing ipapakita niya ang isang buong eksena para sa kanila. Sa loob ng ilang minuto, ang mga babae ay naging obsessed na mga tagahanga na desperado nang makakita pa. Habang lumilipas ang mga araw, lahat ng nasa team ay gumagawa ng lahat para tulungan ang drama club na manalo. Sa tulong ng mystery author, itinuwid ni Aki ang kwento ng dula hanggang sa maging perpekto ito. Pagkatapos ay ginamit ni Yuzoma ang supercomputer sa kanyang utak upang lumikha ng isang programa para lamang sa pagtatanghal sa entablado. Sa kabilang banda, ginamit ni Yutoy ang kanyang mga kasanayan sa sound effects upang i-upgrade ang naisip na ng club. Ang natitira na lang ay si Iruha, na kasalukuyang nawawalan ng pasensya dahil hindi pa rin alam ni Midori at ng iba pa kung paano umarte. Habang iniisip ni Aki kung ano ang maitutulong niya, hininaan ni Iruha ang intensidad at mahinahong sinabihan si Midori kung paano titigil sa pagmumukhang robot kapag ginagampanan niya ang eksena. Nang sandaling iyon, nakita ni Aki si Masahiro na nagmamasid sa kanya, kaya lumabas siya upang kausapin siya. Matapos niya itong bigyan ng lunch pack at sinabihan siyang alagaan ang sarili, ipinaalala niya sa kanya na hindi sila nagde-date or ano paman. Agad siyang sinabihan ni Yutoy na itigil na ito at ipinaalala sa kanya na nagde-date sila pagdating sa paaralan. Gayunpaman, ang pag-arte ng buong pagmamahal ay nagpapahiya sa kanya. Kaya, tumakbo siya palayo. Pagkatapos, bumalik si Aki sa loob at pinanood habang pinupuri ni Iruha si Midori at ang iba pa sa mahusay na pag-arte. Habang nagpapasalamat at nagdiriwang silang lahat, napansin ni Aki ang bahagyang pagbabago sa mood ni Iruha. Nang araw na iyon, nakauwi na siya. Ngunit tumakbo si Iruha lampas sa kanya at tumalon sa kama. Nang ipaalala niya rito na nakatira ito kasama si Yuzoma at ang mga magulang nito, sinabi ni Iruha na mas maayos ang pakiramdam ng kama nito at malamang dahil ito sa ginugol niya sa lahat ng oras na ito sa pagpunta rito. Nang sandaling iyon, napansin niya itong umiwas ng tingin at tinanong kung gusto nitong makita kung ano ang nasa ilalim ng kanyang uniforme. Ngunit mahinahong sinabi ni Aki na hindi siya interesado at dinidisimpekta ang kanyang kama mula sa amoy ng aset nito. Nang tuluyan na siyang tumayo para umalis, tinanong ni Aki kung may nangyari ba kanina dahil napansin nito ang pagbabago ng mood nito sa paaralan. Matapos ang banayad na pagtatanong kung bakit mga ganoong bagay lang ang pinapansin niya, inamin ni Iruha na medyo naiinggit siya sa mga babae dahil sila ang talagang nakakapag-arte ng mga karakter na ito samantalang siya ay kailangang magtago sa likod ng pagiging isang voice actress. Hiniling niya na sana ay angkinan man lang niya ang kredito para sa kanyang trabaho at maipakita ang kanyang talento ng may pagmamalaki. Nang sandaling iyon, nangako si Aki na gagawin ito at ipinaalala sa kanya na ito ang dahilan kung bakit niya nilikha ang Fifth Floor Alliance. Nang sabihin ni Iruha na nagmamalaki lang siya, inamin niya na kakailanganin ito ng maraming trabaho, ngunit nangako siyang gagawin ito hanggat handa siyang magtrabaho ng husto. Maya-maya, isang babae na nagngangalang Kanari ang dumating sa bahay ni Masahiro at sinubukang mag-aral tungkol sa kung sino siya, ngunit kinaladkad siya ni Masahiro papasok at sinabihan siyang itigil ito. Ilang minuto ang lumipas, nalaman ni Kanari ang lahat tungkol sa Fifth Floor Alliance at sa desisyon ni Masahiro na itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang kanilang autor. Gayunpaman, mas nakatutok siya sa mga pinakabagong gawa ni Masahiro dahil puro kalokohan lang ang mga ito, hindi sa mga nakakalungkot at madilim na bagay na karaniwan niyang isinusulat. Matapos sabihin ni Masahiro na talagang nasasabik siya sa kanyang bagong estilo ng pagsusulat, natarante si Kanari at sinabihan siyang ayusin ang kanyang pag-arte dahil kailangan nila ang madilim at malungkot na si Masahiro. Kinabukasan, nagsagawa ng huling ensayo sina Aki at ang mga babae, at nagsimula siyang maging positibo tungkol sa kanilang mga pagkakataon sa drama fair. Matapos simulang punahin ng lahat sa grupo si Iruha dahil sa paggawa sa mga babae ng mga tunay na aktres, nagpasalamat si Sumiri kay Aki para sa lahat ng tulong, sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol dito, ngunit iginiit ni Sumiri na pasalamatan siya hanggang sa ipaalala niya sa kanya na magkakaroon ng matinding parusa kung hindi niya matutupad ang kanyang susunod na deadline pagkatapos ng lahat ng trabahong ginawa niya. Dahil sa takot, tumakbo siya upang dumalo sa isang pep rally para sa club bago ang fair.
Narinig ito ni Yuzoma at iminungkahi na sumama na rin dahil halos miyembro na sila ng club sa puntong ito. Pumayag si Aki at sinabing kailangan muna niyang linisin ang club room para hindi siya makaramdam ng kawalan ng silbi, ngunit pinigilan siya ni Yuzoma at ipinaalala na siya mismo ang bumuo ng buong team na ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Aki tungkol sa kanyang kamakailang isyu kay Iruha at sinabi ni Aki na wala itong dapat ipag-alala. Nang magtanong din si Yuzoma tungkol kay Masahiro, iginiit ni Aki na peke ang kanilang relasyon dahil ayaw niya munang pag-usapan ang nararamdaman ni Masahiro. Maya-maya, nakarating si Aki sa club room at nalaman na isa sa mga babaeng nagngangalang Yamada ang nawalan ng malay at kailangang dalhin sa ospital. Nangangahulugan ito na hindi nila magagawa ang dula dahil walang ibang papalit sa kanya. Nagsimulang magpanik si Midori at sinabing kailangan nilang maghanap ng paraan. Kaya, sumulyap si Aki kay Sumiri, ngunit wala rin siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Doon lang, napagtanto ni Aki na may isa pang tao na maaaring gumanap sa papel, ngunit alam din niya na kailangan itong maging personal na desisyon, kaya nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay sinimulang alalahanin ni Iruha ang kanilang pag-uusap noong isang araw at inalis ang kanyang pagbabalat kayo na nag-iwan sa lahat ng natigilan. Matapos niyang magdesisyon na gampanan ang papel, inamin ni Midori na hindi nila inaasahan na siya pala iyon. Sinabi ni Iruha na wala na silang natitirang oras at hiniling ang kanyang desisyon. Kaya hiniling ni Midori at ng iba pang mga babae na tulungan silang manalo. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ni Yuzoma kay Aki na maaaring malaman ito ng kanilang ina, ngunit malugod niyang kukunin ang panganib upang makita si Iruha na gawin ang talagang gusto nito. Matapos sa wakas ay aminin ni Aki na nagtatrabaho rin siya para sa koponan bilang isang voice actress, inamin ni Yuzoma na alam na niya bago pa man sabihin na si Aki lang ang para sa kanya. Sa araw ng dula, hindi pinansin ni Aki ang walang tigil na ulan dahil ayon sa naunang taya ng panahon ay malapit na itong matapos. Pagkatapos ay tumungo siya sa makeup room at agad na tinanong ni Iruha ang kanyang mga saloobin tungkol sa hitsura nito. Matapos niyang sabihing ayos lang, tinanong niya kung bakit hindi kailanman makapagbibigay ng wastong papuri ang mga walang experience na lalaki, ngunit sinabi ni Aki na hindi naman talaga siya walang experience. Nabitawan ni Iruha ang kanyang makeup kit sa gulat at napaisip kung kailan at paano ito nangyari nang hindi niya nalalaman. Sa kabilang banda, nagalit si Aki na sinira niya ang kit. Ngunit nang tanungin niya kung paano hindi siya walang experience, ipinaliwanag niya na ang mga walang experience ay mga madre lamang na nagpas siyang panatilihing dalisay ang kanilang sarili para sa Panginoon. Pagkatapos ay tinanong ni Iruha kung bakit palagi siyang may ilang nasagot na nerdo para sa mga pinakasimpleng bagay. Nang matapos iyon, tinanong niya kung handa na ba talaga siyang ibunyag kung sino talaga siya, at sinabi niya na hindi ito magiging problema dahil siya ang maglilinis ng anumang kalat na gagawin niya. Nang sandaling iyon, tumakbo si Sumiri at sinabing hindi makakarating si Midori sa dula. Mas maaga, umalis siya ng bahay sa pag-aakalang makakarating siya sa fair ng mas maaga kaysa sa inaasahan, ngunit may nakasalubong siyang isang babaeng malapit ng manganak sa ulan, kaya tinulungan niya itong magpaambulansya. Gayunpaman, nang matapos siya, lahat ng istasyon ng tren ay sarado na para sa dula, ibig sabihin ay hindi na siya makakarating. Matapos dumating ang ibang mga babae at magsimulang magpanik, nag-isip sandali si Aki para makahanap ng solusyon, ngunit wala siyang maisip. Pagkatapos ay hiniling niya na makausap si Midori, kaya tinawagan siya ni Sumiri at nagsimulang maluha si Midori habang natigil pa rin sa ulan. Matapos siyang humingi ng tawad sa pagsira sa dula para sa lahat, tinanong ni Aki kung gusto niya itong iligtas, at agad siyang pumayag, ngunit ang lahat ay nagtataka kung ano ang plano niya. Nang bigla siyang mag-alok na pumalit kay Midori, nag-alala silang lahat na baka mawala ito sa kanya, ngunit sumang-ayon sina Yuzoma, Yutoy, at Sumiri na maaari na talaga niyang gampanan ang papel. Lumalabas na ang lahat ng pagsisikap sa pagbuo ng pangkat ay nagbigay kay Aki ng kaunting husay sa bawat miyembro ng koponan, na siyang nati-triple ng kanyang likas na lakas ng loob ng walang katapusan. Dahil sumang-ayon ang lahat na kaya niya ito, humingi siya ng pahintulot kay Midori at sinabihan siya nitong isave ang dula. Kalaunan, nilagyan ni Iruha ng mga huling detalye ang kanyang makeup at inamin na maganda ang kanyang itsura kapag kasama niya ito. Ngunit nang sabihin niya rito na isaalang-alang ang paggawa nito araw-araw, sinabihan niya itong kalimutan ang paggawa sa kanya bilang isang babae. Bago pa man sila makapagsimulang magkutsa sa isa't isa,
Tinawag sila sa entablado para sa dula. Kasabay nito, pumasok si Masahiro sa teatro na may pag-asang makita ang kanyang unang sulatin tungkol sa pag-ibig na mabubuhay sa paraang inaakala niya. Palagi niyang sinasabi ito bilang isang paraan upang umamin kay Aki. Kaya, nagulat siya nang kinailangang palitan ni Iruha si Yamada sa huling minuto. Gayunpaman, tinanggap niya ito bilang ang tanging pagkabigla na mararanasan niya hanggang sa lumabas si Iruha kasama si Aki habang nahihirapan si Masahiro na maniwala sa kanyang mga nakikita. Sinimulan ni Aki at Iruha ang dula bilang dalawang panadiro na nahihirapang magkasundo dahil sa masamang kasaysayan ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng panahon, nagtulungan sila sa paggawa ng isang napakalaking cake at unti-unting nagkagusto sa isa't isa hanggang sa puntong kinikilala nila ang kanilang mga talento. Gayunpaman, ang nagsimula bilang pagkakaibigan ay mabilis na nagbago habang ang karakter ni Iruha ay nagkakaroon ng damdamin para sa kanya, tulad ng naramdaman ni Masahiro. Sa paglipas ng panahon, ang karakter ni Aki ay nagsimulang makaramdam ng pareho, na humantong sa isang pakikibaka sa pagitan nila habang nilalabanan nila ang kanilang mga emosyon at ang pangakong ginawa nila sa kanilang mga pamilya. Habang nagpapatuloy ang dula, napansin ni Masahiro na habang ginagampanan ni Aki ang kanyang papel ng maayos, tila sinasabi ni Iruha ang kanyang katotohanan dahil sa tuwing inaamin ng kanyang karakter ang kanyang nararamdaman, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang isang taong talagang nakikipag-usap sa kanilang unang pag-ibig. Siyempre, walang ideya si Aki kung ano ang nangyayari dahil sinasabi lang niya ang kanyang mga linya habang ibinubuhos ni Iruha ang kanyang puso sa kanya. Matapos silang tuluyang yumuko, halo-halong damdamin ang naramdaman ni Masahiro dahil kahit naiintindihan niya ang nararamdaman ni Iruha, hindi rin niya maaaring baliwalain ang tunay niyang nararamdaman para kay Aki. Samantala, sinabi ni Yutoy na hindi niya inakalang ganito pala kagaling si Iruha. Ngunit mas inaalala ni Yuzuma ang pagganap dahil napansin din niya na ibinubuhos ni Iruha ang kanyang nararamdaman kay Aki. Nang imungkahi niya na ikulong sila sa isang silid hanggang sa maghalikan sila, sinabihan siya ni Yutoy na ay pampang preno. Nang mga sandaling iyon, nasa backstage na sila at si Midori, nakaka-rating lang, ay nagpasalamat kay Aki sa pagtulong sa kanila. Matapos niyang sabihin sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito, hiniling din niya sa kanya na pasalamatan ang kanyang autor para sa kamanghamanghang script. Gayunpaman, nang kukunin niya ang telepono para ipadala ang mensahe, nagpadala si Masahiro ng isang text sa pamamagitan ng kanyang secret author identity number na humihingi ng paumanhin dahil sa biglaang pag-iisip ng isang romance script sa halip na ang nakasanayan niyang gawin. Maya-maya, nakatagpo ni Aki si Iruha sa labas ng gusali. At nang tanungin niya kung bakit hindi siya nanatili sa loob para kunin ang award kasama ang mga babae, sinabi niyang sa kanila ang trepeo. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na purihin siya sa paggawa ng lahat at sa wakas ay ibinunyag ang kanyang mga talento sa mundo. Gaya ng dati, binigyan siya nito ng malamig na papuri. Ngunit habang pabalik sila sa loob, biglang inamin ni Iruha na seryoso siya sa bawat salitang sinabi niya. Agad na nataranta si Aki, ngunit pagkatapos ay tinawanan niya ito at nangakong patuloy siyang aasarin. Pagkatapos niyang tumakbo palayo, huminga sandali si Aki at nagtaka kung bakit lahat ng malapit sa kanya ay umaarte ng baliw.